Check. 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 Mic check. 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 Kanina, umaga, nakita natin ang presensya ng ating Panginoon in different context, different situation, at napakaganda nung parang bird's eye view ng presensya ng ating Panginoon. At ngayon naman, pupunta tayo mula dun sa siguro helicopter or macro view, magkakaroon tayo ng isang case study of the presence of our God in a very difficult situation. Patuloy natin pinag-aaralan mga difficult passages na medyo mahirap maunawaan. At ngayon ay nasa Ezekiel chapter 1 tayo, nasa mga major prophets tayo. Natapos natin ang Isaiah, Jeremiah, Lamentations. Ngayon naman ay nasa Ezekiel tayo. Isang, kumbaga, the whole book is a hard saying. You know? Kung nabasa nyo lang Ezekiel, ay talagang siguro medyo mahihilo tayo as we navigate itong aklat na ito. At sinulat ito ni Ezekiel, naando na siya sa Babylonia, yung mga naunang na-exile, pero hindi pa nawawasak ang Jerusalem. No, doon sa first part ng Ezekiel. At doon sa bandang latter part ay nawasak na. At tuloy ang nagapi ang templo. Excuse me. Ang templo, So, sumulat itong si Ezekiel, itong kanyang prophecy o yung kanyang aklat na in a way dinidefend niya yung reputation ng ating Panginoon Diyos ni Yahweh. At ang primary purpose niya is to restore the glory of God before Israel. Pala mo ring makita ng bayan ang kalawalhatian ng kanilang Diyos na kanilang nireject. At dahil nga dito nasira at nagapi, nawasak eventually ang Jerusalem at nabihag ang marami sa kanila doon sa Babylonia. So Ezekiel tayo chapter 1, the very first chapter, ito. At again, yung buong, kagaya rin kanina doon sa Acts, Acts 7, ngayon naman yung buong chapter ang ating pag-aaralan, pero babasahin lang natin yung verses 1 to 6 at yung pinakatatlong huling talata, 26 to 28. So verses 1 to 6, Ezekiel 1, basahin natin mga kapatid. Nang ikalimang araw, ng ikaapat na buwan, ng ika-30 taon, samantalang ako'y kasama ng mga bihag sa pangpang ng ilog Kebar. Ang langit ay nabuksan, at ako'y nakakita ng mga pangitain ng Diyos. Nang ikalimang araw ng buwan, na siyang ikalimang taon ng pagkabihag ng Haring Jehoiakim, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Ezekiel, na pari na anak ni Buzi, na sa lupain ng mga Kaldeo sa pangpang ng ilog Kebar. At doon ang kamay ng Panginoon ay sumakanya. Habang ako'y nakatingin, at narito, isang maunos na hangin ang lumabas mula sa hilaga. May isang malaking ulap na may apoy na patuloy na sumisiklab. May maningning na liwanag na nakapalibot dito, at sa gitna ay may parang nagbabagang tanso sa gitna ng apoy. Mula sa gitna nito, may isang kawahig na 4 na nilalang na may buhay. Ganito ang kanilang anyo. Sila'y may anyong tao. Bawat isa ay may 4 na muka, at bawat isa sa kanila ay may 4 na pakpak. So dito nakita niya nga itong 4 na ito, itong 4 beings na ito, and then nagtuloy-tuloy yan. At kung babasahin natin, makikita natin dyan maging yung wheel, yung parang gulong na umiikot. At sa pinakadulo, verse 26 to 28, ay ito ang ating mababasa, sa itaas ng kalawakan, na nasa itaas ng kanilang mga ulo, ay may kawangis na isang trono. Ayan mga kapatid, may trono na parang anyo ng batong safiro. Sa ibabaw ng kawangis ng trono ay may kawangis ng isang tao na nakaupo sa itaas niyon. At nakita ko sa anyo ng kaniyang balakang at paitaas ang isang bagay na tulad ng kumikinang na metal na kung pagmasdan ay gaya ng apoy. Sa palibot nito
at mula sa anyo ng kanyang balakang at paibaba ay nakita ko ang gaya ng apoy na may ningning sa palibot niya. Gaya ng anyo ng bahaghari na nasa ulap sa araw na maulan. Gayon ang anyo ng kinang sa palibot. Gayon ang anyo na katulad ng kalawalhatian ng Panginoon. Nang iyon ay aking makita, ako'y nasubasob at aking narinig ang tinig ng isang nagsalita. Tayo muna yung manalangin, mga kapatid. Hilingin natin ang biyaya ng Panginoon sa ating pag-aaral. Our Heavenly Father, tunay nga there are times na may mga matinding pagsubok sa buhay ng inyong bayan. At dalangin namin, muli naming maalala, whatever the difficulties, whatever the circumstances, wherever we are, you are present in the midst of your people. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tinagurian itong speech na ito o talumpating ito na one of the most, kumbaga, important, critical, unforgettable in the history of the world. Itong talumpating ito na binigkas ni Martin Luther King, not Martin Luther Reformation, but Martin Luther King in the 1960s, Jr., na kung saan sa pamamagitan ng talumpating ito ay sinasabing ito ang nagbunsod para tuluyang magkaroon ng tinatawag na racial equality between whites and black sa Amerika. At ito yung kanyang speech na pinaghandaang mabuti, yung kanyang mga kasama, kahit gabi na malapit na siyang magtalumpati sa Washington DC niya ito binigkas, ay talagang pinipilit nilang pagandahin kasi alam nila napakahalaga nitong talumpating ito. Subalit nung binibigkas na ang talumpati, kinabukasan ni Martin Luther King Jr., for the first minutes, mga around 10 minutes, parang binisikap lang niyang basahin yung sinulat ng kanilang grupo, no, na alam din naman niya, kasama siya doon sa grupo, pero parang lang nagle-lecture, parang medyo, kumbaga, parang patay, parang hindi naman tinatanggap ng may kainitan ng mga nakikinig, kahit libo-libo yung nakikinig sa kanya. And then, if you watch the video, for about 10 seconds, parang tumigil bigla si Martin Luther King Jr. Merong 10 seconds na pause na parang kumbaga nag-iisip siya. At naandun sa tabi niya yung si Mahalia Jackson, isang malapit niyang kaibigan, gospel singer pa ito kasi pastor din ito si Martin Luther King Jr., ay sumigaw sa kanya, tell them about the dream. Tell them about the dream. Siguro nahalata din niya, parang walang dating. No? Parang hindi, kumbaga, ginaganahan yung audience. And right there and there, makikitang itinabi ni Martin Luther King Jr. yung prepared speech. And sabi nga nila, from a lecturer, he became a preacher. At dito niya binanggit na wala doon sa kanyang, kumbaga, kodigo, yung kanyang famous words, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day, this nation will rise and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. At ito yung tinagurian na speech niyang, I have a dream. I have a dream. At naging ginamit ito para yun nga, magkaroon ng pantay-pantay na pagtrato ang bawat tao doon sa kanilang bansa. Si Martin Luther King shared this dream. At dahil dito sa kanyang pagbahagi ng kanyang dream na yon, yung kanyang vision na yon, ay na-deliver, na-comfort yung suffering people na kanyang nire-represent doon sa kanyang talumpating iyon. At alam nyo, itong si Ezekiel, ay malamang ito rin ang nangyari sa kanya. Nakakita siya ng vision. Maaring panaginip ito, maaring vision nga talaga, but itong vision na ito, hindi lang para sa kanya. In fact, sinulat niya ito. And malamang ibinahagi sa kanyang mga kababayan na nakabihag din doon sa Babylonia. Alam niyo, yung mga tao na yon, talunan sila. Well, sila yung first exile. No, hindi pa sira ang Jerusalem, pero meron ng mga na-exile. Ando na sila sa Babylonia, and eventually marami sa kanila ang ma-exile doon. At may uncertain future, hindi alam kung ano mangyayari, talunan sila, nagapi ng mga Babylonia, at nasa foreign land.
at talaga namang nakakalulus ang kanilang kalalagayan. And in this time of uncertainty, this time of defeat, this time na parang the future is so bleak, dito nagpakita ang Panginoon sa vision kay Ezekiel. At ang lesson na gusto nating makita, and again, quite providentially, very parang compatible sa message kaninang umaga ng ating kapatid Joe, God is present even in our most trying times and in unexpected places. Ang ating Panginoon ay naandoon maging sa mga napakahirap at matinding pagsubok sa ating buhay. Una sa lahat, pansinin natin the presence of God, that the presence of God comforts His people during trying times. Na ang Panginoon ay andoon sa mga panahon na matinding pagsubok natin para i-comfort tayo. Verse 1, sabi dito ni Ezekiel, in the 30th year, sabi ng mga commentators, malamang ang ibig sabihin niya dyan, ay nung birthday ko, 30 taon na ako. No? Bakit mahalaga yung 30 years? Kasi dapat, bilang isang pare, sabi rito, isang sacerdote siya itong si Ezekiel, dapat sana ay magsimula na siyang mag-serve sa templo. 30 years old na Kaso nasa Babylonia siya at hindi siya makapag-serve. Kaya talagang hindi niya malimutan, ano? Imagine yung pinakakasabikan mo, 30 years ka na tinetrain to be a priest, tapos nung magiging priest ka na, biglang eto na, nabihag na sila. At halos 4 or 5 years na siya na nakabihag o naka-exile dito. So sa panahon na yan, kaya very naka-etch sa kanyang memory ito. Na-disappoint siguro siya na hindi siya naging isang saserdote. Pero habang andun siya, sabi niya, on the 5th day of the month, 4th month, 5th day of that month, as I was among the exiles by the Kibar Canal. Bakit yung river, Kibar River, Kibar Canal, kung ano man itong ilog na ito, para ibig sabihin, 2 beses sinabi. Napansin nyo ba na pinagdidiinan, verse 3, by the Kibar Canal. No, palagi sinasabi, ano ba kahalagahan ng kanal na ito? No, well, para ipaalala na sila'y nasa foreign land. Wala doon yung ilog na pamilyar sila. Nasa isang lugar sila na yung ilog na ito ay isang foreign land. So doon sila, nabihag sila dahil sa kanilang kasalanan. No? Kasi nakita na natin yan, Jeremiah, Lamentations, nagkasala sila. Isaiah, kaya sila nabihag. Pero ang pinaka-surprising dito, mga kapatid, ay yung kasunod. So, naandun sa foreign land, Kibar Canal, in short, Babylonia, yung lugar na ito, bansa ng mga kaaway, pero nakakagulat, the heavens were open. Di ba nakakagulat yun? Wala sa Jerusalem, wala sa Canaan. No? And again, flashback do sa message kaninang umaga, no, wala doon sa inaasahan nila na andun ang Panginoon. And yet, in this land, in the land of the Babylonians, the cruel, the powerful, the enemy who defeated them, the heavens were opened. Doon bumukas ang langit. And I saw visions of God. Doon na nakita na may vision. Nakataka-taka ito. Wala sa templo, wala sa Jerusalem. No? Pero nakakita ng vision ng Panginoon. And verses 2 and 3, sabi pa dyan ni Ezekiel, on the 5th day of the month, it was the 5th year of the exile of King Jehoiakim, nauna siya doon, at meron ding inassign na hari, King Zedekiah, pero doon sa Babylonia, sinama na yung dating hari, the word of the Lord. Pansinin natin dito, came to Ezekiel, the priest, the son of Buzai. Dumating yung word of the Lord. Kahit na naandun sila sa Babylonia. And siguro kung natin to, kumaga parang pagbigla nating binasa, hindi natin agad mapansin. Pero kung isip-isipin natin, di ba, parang ang bahay ng Panginoon yung templo. Yan ang paniwala ng mga Israelita. Yan narinig natin kaninang umaga. At yan ang pinanghahawakan nila. But here they were, again, inulit na naman, in the Kibar Canal, and yet the word of the Lord came to them.
Even in the pagan lands, amazingly, God does not abandon His people. Kahit na andun sa banyagang lugar at kota ng kanilang mga kaaway. The word of the Lord, yung phrase na yan, 49 times in the book of Ezekiel. 49. The word of the Lord. The word of the Lord. Na para bagang gustong ipaalala, kahit nangabihag na kayo, kahit na makasalanan kayo at pinaparusahan ko kayo, andyan pa rin ang salita ko sa inyo. Andyan pa rin ako. At andyan pa rin ang aking salita. Not only the word of the Lord, and the hand of the Lord. Verse 3b, and the hand of the Lord was upon him, upon Ezekiel, there. The hand of the Lord. Well, pwedeng yung hand of the Lord, negative na hand of the Lord, pinaparusahan. Pero dito yung the hand is often associated in the Bible with power. The hand of the Lord. In fact, ano bang ibig sabihin ng pangalan na Ezekiel? God strengthens. God strengthens. So the hand of the Lord, yung power, the strength of the Lord, was with Ezekiel. Kahit na andun sila sa kampo o sa bansa ng kanilang mga kaaway. Again, the hand of the Lord, that phrase, occurs 7 times. 7 times. The word of the Lord, 49 times. The hand, the power of the Lord, 7 times. Na parang ipinapaalala, andyan pa rin ang Diyos. Andyan ang salita niya. Andyan ang kapangyarihan ng Diyos. What a message of hope para sa mga taong nabihag at nasa banyagang lugar ng mga kaaway. Na unang application sa atin ito, mga kapatid? Well, sana let's be assured as well of the presence of God, especially in trying times. Sa mga oras ng matinding pagsubok. And sometimes trials come simply because the world is a sinful and broken world. No, dumarating yung mga pagsubok, pag minsan, dahil talagang this is a broken world. Full of, well, sometimes agony and mourning. Yung pagkapighati. Alam nyo, si author C.S. Lewis, very famous apologist of the last century, perhaps the most famous of the last century, ay nagkaroon ng matinding pagsubok nung mamatay yung kanyang asawa. No, gaya ng alam ng marami sa inyo, late na siyang mag-asawa. Ayaw niya kasi mag-asawa, pero finally, nag-asawa siya. Pero nung kasal na siya, just short time later, na-diagnose na may cancer yung kanyang pinakasalan. Ang tagal niyang naghintay, wala siyang asawa. Nung nag-asawa naman siya, may cancer. At namatay nga itong kanyang napasawa. At sa kanyang libro, A Grief Observed, sinulat ni Lewis ang ganito. Meanwhile, sabi niya, nung maranasan niya yung matinding kapighatian ng kamatayan ng asawa niya, meanwhile, sabi niya, where is God? Where is God? Go to Him when your need is desperate. Sabi niya, go to Him, go to God when your need is desperate. But what do you find? What do you find? Sabi ni C.S. Lewis, a door slammed in your face. Para kang pinagsarahan ng pinto. Kaya ang tanong niya, where is God? No? So mananampalataya siya. Di ba dati atheist siya? Nanampalataya siya. Nagtiwala sa Panginoon. Ang ganda ng mga sinulat niya. Mere Christianity. Meron pa siyang book on joy. And, so many other books. And yet, itong maranasan niya ang kapigatian. Ang tanong ni C.S. Lewis, where is God? At naramdaman niya, a door slammed in his face as he desperately go to God. So, yung pagminsan ng pakiramdam ng mga mananampalataya. At maaaring minsan, dumaranas din tayo ng season of spiritual dryness. May dryness. Meron parang, maring pagsubok, maring season na parang may depression. At naitatanong natin, where is God? Nasaan ang Diyos? Bakit hindi ko maramdaman? And pag minsan, we have to be brutally honest and confront our emotions and feelings and cry to God, where is God? Where is my God? Nasaan
ang Diyos. But ang ating teksto ngayon ay napakaganda because in the midst of that foreign land, puno ng mga mababangis na mga kaaway, sila yung parang tiny minority na I'm sure they look down on these Jews na kanilang tinalo at nagapi sa giyera. In the midst of all of those trials, they were comforted by the visions of Ezekiel. I'm sure senior to ni Ezekiel. No, I doubt kung ito'y kinanya ni Ezekiel, di ba? Imagine yung vision na yan. For sure, binahagi ito ni Ezekiel. Men and women, fellow Jews, fellow Israelites, our God is here. Our God is here. No, kasi marami siguro sa kanila nag-iisip na iwanan natin ang Diyos. Ando sa Jerusalem. Andito tayo. Asan ang Diyos? Pero napakagandang balita. Siguro kung pwede lang kung ma-imagine natin, na marami siyang mga kasamahan, andun sila, maaaring nasa parang ghetto o parang isang komunidad na puro mga Hudyo. Siguro nagmamadaling binalita ni Ezekiel, brothers and sisters, God is here. Yahweh is here in the midst of us. And I have seen His glory. Be comforted by His presence, mga kapatid. At siya rin ang nangako, Hebrews 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. At yan ang ating dapat makita sa panahon ng mga pagsubok. In fact, maaaring tayo dinidisiplina ng Panginoon dahil sa ating kasalanan. Kaya medyo dry, kaya parang spiritually, parang tayo nang hihina. Kasi maaaring mismo dahil sa kasalanan natin. Baka hindi tayo nagko-quiet time regularly, baka may kasalanan tayong ine-entertain. And so napalo tayo ng Panginoon. Pero even sa pagpalo na yon, God is there. God is there. Naandoon ang ating Panginoon. He will never leave us nor forsake us. Do you know why? Because He has forsaken His only begotten Son, our Lord Jesus Christ. Kaya hindi tayo napapabayaan kahit may mga panahon na tayo nadidisiplina niya bilang mga anak niya. At baka may kinakausap din tayo ngayon na maaaring wala pa sa Panginoong Jesus. Hindi pa tunay na nagkukumit sa ating Panginoon bilang isang mananampalataya. Sana ma-realize natin na ang pangako na ito ng presence of God in trying times only apply to believers. Kung wala pa tayo sa Kanya, hindi pa tayo mananampalataya, hindi natin makiklaim itong I will never leave you nor forsake you. Kasi ito'y Kanyang pinangako lamang sa Kanyang bayan. And the only way for you to be part of the people of God is through the Lord Jesus Christ. And so sana pakinggan nyo ang aming mga pleas, ang aming mga pagsusumamo sa inyo Sunday after Sunday. Lumapit ka sa Panginoon, magsisi ka sa iyong mga kasalanan, kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Para maranasan mo ito, na kahit nasaan ka, ano man ang tindi ng pagsubok at pagpalo pagminsan ng Panginoon, He is present in our midst. But then secondly and lastly, not only that the presence of God comforts His people, but the sovereignty and glory of God inspires His people. No, yung kalawalhatian at pagkasoberano ng Diyos ay kitang-kita natin dito. Verse 4, tuloy natin, yung binasa natin, medyo matindi yung vision na ito. In fact, I had to search the internet. Ano ba yung parang pinakalarawan ng vision na ito? Kasi nga, parang ang hirap i-imagine, At least somehow, meron kang parang one-page representation. So, sa verse 4, try to imagine this, yung vision na ito, na nakita ni Ezekiel, as I looked, behold, a stormy wind came out of the north. Kasi yung north, andyan yung Babylonia, So, kumbaga, remember, ito'y bago mahulog ang Jerusalem. Kumbaga, ang Panginoon nasa Jerusalem, yung parang pinakatrono niya sa mundo. Pero merong wind from the north. Merong hangin mula sa norte na parang nasa direksyon ng Babylonia, and a great cloud with a brightness around it, and fire flashing forth continually, and in the midst of the fire, as it were a gleaming metal. So dito parang kinapos na yung language, Paulit-ulit na yung parang gleaming, shining, metal, cloud, brightness. Of course, it reminds us immediately
na pag may mga itong ulap, apoy, at parang nagliliwanag, anong pinapaalala sa atin ito? God is there. Yan yung parang trono ng Panginoon. Yan yung presensya mismo ng trono ng Diyos. The Shekinah glory of God. God is present. So during the first 5 years, remember, 5 years na silang nandun, yung unang batch, kasi may mga sumunod pa, no? Lalo na nung mahulog ang Jerusalem, syempre, ang daming na-exile. Pero meron nang nauna doon. For that 5 years, posible raw na silent ang Panginoon. Walang revelation. 5 years. Walang revelation. Kaya kagulat-gulat ito. Kaya tandang-tanda ni Ezekiel yung eksaktong araw. Kasi nga, parang baka wala. Silent. And so this vision, sabi ng isang commentator ang ganito. Yung atin daw binabasang vision na yan, at kung babasahin nyo yung buong chapter, lalo na, makikita natin that ito raw, and I quote, is an impressive picture of God's giant, fiery, air chariot driven by the King of Kings. So parang isang karawahe na ang nagdadrive noon ay mismong ang Diyos, the King of Kings. Kaya nga parang may likeness doon of a man. Pero puro likeness lang. Hindi talaga tao. Puro likeness. Para din sa Revelation, no? Kasi kulang na nga yung language to explain kung ano yung nakikita niya. Kung baka, na ano siya, no? Parang nalunod na sa grabing vision na kanyang nakita. So, ito raw, ay, ang nakita ni Ezekiel ay yung larawan ng higante nag-aapoy na parang karawahe na ang Diyos mismo ang nag-drive, which had touched down. Na kumbaga from the langit, parang bumaba. Right there at the obscure town of Tel Aviv in Babylonia by the Kibar Canal. No, doon sa, siyempre, andun sila sa isang lugar siguro, kumbaga sa atin, na slum area, kasi hindi naman sila mga sikat na tao mga bihag nga sila, baka andun sila, kumbaga isipin nyo, parang nasa Tondo, andyan sa Patay na Riles, may isang grupo dyan ng mga tao, ng mga madudumi, mga talunan, ng mga exile, but in the very Kibar Canal, in this obscure town of Tel Aviv, na bumukas ang langit, the very chariot of God landed in the midst of His people. Parang ganon ang nakita. Kaya sa verse 26, talon tayo, babalik tayo mamaya, but verse 26 muna, binasa natin kanina, and above the expanse, over their heads, there was the likeness of a throne. So yung trono yun, nakita nila yung trono, in appearance like sapphire, saphiro, and seated above the likeness of a throne, again, timo, likeness. No, kasi hindi naman talaga tronong parang literal, pero likeness, ganun talaga yung language pag hindi na kinulang na yung human language, and seated above, or on a throne, was a likeness na naman with the human appearance. No, so parang in a way, parang parang anthropomorphic na parang nagkaroon ng human form, pero ito yung walang iba, of course, kundi the King of Kings, the Lord of Lords, Yahweh Himself on the throne. On the throne. Pero hindi lang basta throne. Balik tayo sa verse 5. Okay? So far, you're still with me? Okay? Ang Panginoon, His glory, nagliliwanag. And from the midst of it, nung parang throne na yan, it came the likeness of four. Likeness na naman. Kasi hindi talaga eksakto ito, no? Parang katulad, pinakamalapit sa language ng tao, the likeness of four living creatures. Four living creatures, and this was their appearance. Kita niyo yung four living creatures na to? Sabi sa chapter 10, verse 4, ay baka ito yung mga kerubim. No, mga kerubim. Baka ganun, ano? Pero, ang kanilang katangian ay narito sa verses 5 and 6. They had four faces. Imagine, apat ang muka. Kaya nga likeness lang no? Naka-imagine ba kayo ng creature? Kung sa atin, monster yan. Di ba? Yung apat na muka, monster yan, no? Pero sa kanilang kapanahunan, four faces. Human, siguro sa harap, kaliwa ay leon or agila,
sa kabila ay leon, siguro sa likod ay ox, yung binasa natin kanina, yung animal na sinasacrifice, bull, guya. So, apat ito na sa banal na kasulatan, mahalaga lahat yan. Of course, human beings created after the image of God. Itong mga agila, they're really prized for their speed and their stateliness. Di ba? Ang ganda ng agila, no? Kaya ang symbol ng Roman army, agila yan, no? Lion, lalo yung leon. Strength and courage. And of course, oxen. Palagi yan sa sacrificial. Kanina lang, Leviticus, binasa natin, may guya, no? So, parang pinapakita raw dito that these four living creatures, if you can imagine, apat ang muka, apat ang pakpak, andun sila sa parang ilalim ng trono na parang in a way sila yung kasali dun sa karwahe ng Diyos, nasa ilalim sila noon, that they could be symbolizing God's omnipotence, wisdom, swiftness, even life-giving nature. Dahil sa kanilang katangian bilang tao, leon, agila, at guya. And then, verse 15, as if those weren't enough, may mga parang living creatures sort of below the throne of God. But what drives the karwahe? Ano yung nagdadrive sa chariot na ito? Verse 15. Now, as I look at the living creatures, apat yan, living creatures, I saw a wheel on the earth beside the living creature. So, kada living creature, may katabing gulong. No, alam nyo, nung hindi pa ako Kristiyano, high school pa ako, akala ko mga extraterrestrial to, ano? Na-convince ako ng mga libro. UFO yan! Kita nyo, may gulong, ang bilis, tumatakbo. May alien! I was fully convinced na meron nga na alien because of Ezekiel chapter 1. Again, totally, ako ay hindi pa mananampalataya noong panahon na ito. But imagine the divine chariot, kasi nung unang panahon, ang paniwala ng mga paganong tao, mga hentil, na ang Diyos ay may karwahe talaga sa langit. At talagang umiikot sa kanyang, kumbaga, nasasakupan. Dito pinapakita kay Ezekiel na ang tunay na Diyos ay si Yahweh. At hindi yung mga Diyos na mga pagano nung panahon na yon. So, meron niyang wheels na parang nagsusupport sa throne. Sa trono ng Diyos, may mga living creatures na may mga muka at may pakpak. At pinapakita rito, dahil may mga gulong, anong pinapakita ng gulong? Merong mobility. Kumbaga mabilis. In fact, dito parang ang larawan, from Jerusalem, pupunta na sa norte. Si Yahweh. In fact, naandun siya. Kung nasa ng bayan niya, pupunta siya doon para makasama ng kanyang bayan. May mobility, in short, pinapakita yung omnipresence. Nasa lahat siya ng lugar. Kasi nga, may gulong na malaki. Ang bilis no? Na yung gulong na yan, parang, kaya akala ko nga, mga spaceship siya noong unang panahon, no? Kasi gulong Tapos parang ang bilis. Parang speed of light. Hindi lang may gulong. Kada gulong, actually, dalawa yung gulong Parang may gulong, tapos may gulong pang isa, parang perpendicular. You can imagine that. And then dun sa rim ng gulong, ay puro mata. In Hebrew, ayin. Sabi ng iba, baka parang ibig sabihin, parang mga stars. Yung word na ginamit kasi, pwedeng mga sparkling stars. Hindi naman literally may mata. Yung maraming mata na nakapalibot, na parang gusto ipakita siguro, ay yung omniscience naman. No? Di ba yung mobility, omnipresence, nasa mabilis kahit saan pwedeng pumunta ang Diyos. Yung mata naman, parang alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Again, possibly, ito ang nilalarawan. In short, pinapakita dito that Yahweh is not defeated. Bagamat nasa Babylonia sila, nasa trono pa rin ng Diyos. At malawalhati pa rin ng Diyos. Hindi siya naapektuhan nung parang pagkatalo ng kaniyang bayan. So, anong application sa atin ito, mga kapatid? Well, in times of, especially trying times in our lives, we too should seek a greater glimpse of the glory and sovereignty of our God. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng may mga kahirapan sa buhay natin, sikapin nating mas makita yung kalwalhatian at pagkahari or sovereignty of our God. John Calvin once said, "Whomever the Lord has adopted and deemed worthy of His fellowship ought to prepare themselves for hard, toilsome, and unquiet life
crammed with very many and various kinds of evil. In short, maghanda ka sa pagsubok kung ikaw ay mananampalataya. Maghanda kang subukan. Maghanda kang makaranas ng kahirapan kung ikaw ay mananampalataya. Yan ang sinabi ni John Calvin. If God has adopted you as part of His family. Sabi pa ni John Calvin, beginning with Christ, His firstborn, He follows this plan with all His children. Eh di ba, the Lord Jesus Christ learned obedience by His suffering? Di ba? Eh, lahat ng mga sumunod ay ganoon din, matututo dahil sa kahirapan at mga pagsubok sa ating buhay. However, a glimpse of the glory of God will strengthen us, will inspire us, and remind us that God is bigger than our problems. Isang paalala ito pag nakita natin na andyan pa rin ang Diyos sa kanyang trono. At siya ay glorious. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Iyan ang magbibigay ng lakas sa atin. At yan ang naranasan ng mga mananampalataya throughout the course of history. Si Jacob, nung makita niya ang Panginoon, and he wrestled with God Himself, became Israel, and in a sense, became a new person. Si Isaiah 6, nung makita rin niya ang trono ng Diyos, holy, holy, holy is the Lord Almighty. Binigyan siya ng napakahirap na gawain. Mangaral ka pero wala makikinig. Pero dahil nakita niya ang luwalhatian ng Diyos, nagawa niya na mangaral ng may katapatan. Kahit alam niya na walang makakarinig, makikinig sa kanya. Si Pablo, on the road to Damascus, ang kanyang misyon ay mangaral sa mga hentil. Dumanas ng pagbabatuhin, paghahagupitin, halos gawin na lahat para siya mamatay. Bakit ito kinaya ni Pablo? Because he had a glimpse of the glory of his Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. And so mga kapatid, kung tayo tatagal at tayo magpapatuloy sa ating paglalakbay, kailangan nating makita, kailangan nating ipanalangin, Lord, show me your glory. Show me your sovereignty. Pakita mo sa akin, you're still the God on the throne, seated on the throne, going to and fro, knowing everything, always there in our midst. And the reason why marami sa atin ang nanghihina sa pananampalataya, madali tayong maapektuhan, is because sadly, maraming mga mananampalataya, ngayon, ang sinasamba nila is a God na napakaliit, anemic, parang lacks power, parang mahina. Kaya ganoon din ang kanilang pananampalataya. Kasi maliit yung kanilang Diyos. And so sana maging panalangin natin that we will seek to have a glimpse of the glory of our God in this church. Nawa ito ang ating maging layunin na makita ang kaluwalhatian ng ating Diyos na nasa trono ng langit. In summary, nakita natin, in times, especially of trials, kung may oras na mga pagsubok, the presence and the glory of God will comfort us, strengthen us to face the trials and challenges of this life. Alam niyo, si C.S. Lewis, kanina na banggitan natin siya, I famously wrote a book na alam ng marami sa inyo, The Screwtape Letters, ang title ng libro. And dito si Screwtape, parang isang isang parable or isang allegory na si Screwtape, siya yung devil, at itong meron siyang mga kampo ng mga demonyo rin, at ang mission nila ay ibagsak siyempre ang mga Kristiyano. At itong si Screwtape, tinuturuan niya yung mga parang sabihin nating apprentice demons kung paano ibabagsak ang mga mananampalataya. At ang isa dyan ay yung si Wormwood, isang kumbaga, junior demon na kanyang tinitrain. Sabi ni Screwtape, dito kay Wormwood, ang ganito. Wormwood, sabi niya, the church is fertile field if you keep them bickering over details, structure, money, property, personal hearts, and misunderstanding. No, fertile field daw ang church. Pwede siyang maghasik ng kadiliman sa isang iglesia. Paano? Para hayaan mo silang mag-away sa mga detalye, sa mga pera, property, personal hurts, and misunderstanding. One thing, sabi ni Screwtape kay Wormwood, one thing you must prevent. Don't
never let Christians look up and see the banner of victory flying because you lose them. Huwag mo silang tahayag tumingin sa itaas. Never, sabi ni Screwtape, never let them see the glory of God. Never let them see the glory of God. And so sana, mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya, yung kabaligtaran ang gawin natin. That whenever we come here every Sunday, andun yung ating frame of mind, I want to see the glory of God. I want to leave this building filled with a sense that our God is King, our God is glorious. He is the enthroned Lord of Lords and King of Kings. And as we head to the Lord's Supper, quite paradoxically, kumaga parang hirap unawain, but as we head to the Lord's Supper, we remember the words of our Lord Jesus Christ in His high priestly prayer of John 17, the very first words from His mouth as He addressed the Father in heaven. Ang sabi ng Panginoon sa upper room, when Jesus had spoken these words, He lifted His eyes to heaven and said, Father, the hour has come, glorify your Son, that the Son may glorify you. The hour has come. Ano yung hour na yun? Walang iba, kundi ang pagpako sa Kanya sa krus ng Kalbaryo. Pagkat sa krus ng Kalbaryo, doon natin makikita ang kalawalhatian ng Diyos, ang kalawalhatian ni Jesus, ang kalawalhatian ng Ama, because we behold and wonder justice and mercy meets on the cross, the love of God, the grace of God, and the justice of God. Makikita natin both satisfied sa kamatayan at alay ng ating Panginoong Jesus. At sana as we now come to the Lord's Supper, ito ang ating makita that we are beholding the very glory. Natapos na ito, so the Son has been glorified, the Father has been glorified through the cross. And now we remember that cross sa pamamagitan ng tinapay at ng katas ng ubas. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, turuan niyo kami na tunay nga na makita ang inyong kalawalhatian even in the bread and the wine na amin pong pagsasaluhan at muling manariwa at maalala namin in a very powerful way na kayo ang nag-alay ng inyong bugtong na anak para kaming mga makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa ang inyong kalawalhatian ang aming makita sa hapong ito. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ating awitin, mga kapatid, ang ating hymn for this afternoon as we now come to our Lord's Supper.